Ikatlong linggo ng Kwaresma 2017, binigyan ni Jesus ang Samaritana ng tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At timpong tingnan, tunghayan ang kabuuan ng mensahe ng Ebanghelyo ngayon at ng iba pang mga pagbasa. How is it that thou, being a Jew, ask a drink of me, who am a woman of Samaria? The Jews have no dealings with the Samaritans. If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Whosoever shall drink of this well shall thirst again. But whosoever drinketh of the water which I shall give him shall never thirst. The water that I shall give him shall be in him a well of water, springing up into everlasting life. Sir, give me this water that I thirst not. Our fathers worshipped in this mountain. And the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. So yan po ang ating Ebanghelyo. Si Jesus, makikita po natin sa larawan, si Jesus at ang babae, na hiningan niya ng inumin, pero inalok naman niya ng tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pero atin pong simulan ang kasaysayan. Si Jesus ay pumasok sa itinuturing ng mga Hudyo na lupang sinumpa at siya ay nakipag-usap na at nakiinom sa isang sinumpang itinuturing na sinumpa na Samaritana. Para po maunawaan natin kung bakit ang mga Samaritana ay tinuturing na mga sinumpa, tingnan po natin ang bahagi ng kasaysayan ng Israel. Ang Israel po ay binubuo ng tatlong lalawigan, Galilea sa itaas, Samaria sa gitna, at Judea sa ibaba. Yan po ang tatlong lalawigan. Nang ang mga Hudyo po ay lusubin at ipatapon sa Babylonia mga taong 587 before Christ, ang mga taga-Galilea po at mga taga-Hudea ay ipinatapon, subalit may mga Hudyo po na naiwan at nakipag-ugnay sa mga kulturang pagano ng Palestina, ng kapaligiran. Kaya nang bumalik po yung mga taga-Galilea at Judea ang galing Babylonia, pagkapatapon sa Babylonia, itinuring po nilang hindi puro, hindi dalisay ang mga taga-Samaria sapagkat sila po ay nakipag-ugnay at napangasawa nila ang napahaluan ng kanilang lahi ng mga karating na mga tribo at mga tao na hindi mga Hudyo na itinuturing nilang pasama sa lahi ng Samaria.
So yan po. Kaya lagi nilang minemeno sa mga Samaritano, Samaritana. At nakikita po natin sa gitna ngayon sa parang tuldok na dilaw, ang senaryo kung saan nag-usap si Jesus at ang Samaritana. Sa siyudad po ng Sicar, doon si Jesus nanghingi sa babae ng maiinom at pinangakuan niya ang babae na bibigyan ng tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ayon po sa Sicar. Ang mga Hudyo po ay hindi pumapasok sa lupain ng Samaritano dahil ayaw nilang sila ay mapollute o sila ay dumumi, maging marumi. Kaya sila pa'y lumilihis ng malayo kahit lumigoy. At kung sila ay bumabalik o ang mga taga-Galilea ay pupunta ng Judea, hindi rin dumidiretso ng Samaria. Lumilihis din, lumiligoy kahit malayo. Ganon ang kanilang turing na napakarumi ang mga taga-Samaria, mga Samaritano, Samaritana. Eto po, hindi sila didiretso. Pero ang ginawa na Jesus ay ito po, siya ay dumiretso at nakipag-usap sa Samaritana na pinangakuan niya ng bibigyan ng tubig na nagbibigay buhay na walang hanggan. So, hindi niya itinuring na marumi ang lupain ito. Arang sinabi ni Jesus sa Samaritana ay, Samaritana, bibigyan kita ng tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ayan po, tingnan natin ang larawang muli. Bibigyan kita ng tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nagtaka ang Samaritana sapagkat ako, itinuturing nilang marumi, ay bibigyan ng tubig na nagbibigay buhay. Nakakagulat dahil isang Hudyo, si Jesus, aalokin siya ng isang bagay na maganda, siya na itinuturing ng mga Hudyong sinumpa. So wow! Si Jesus ay pumasok sa lugar na itinuturing na di karapat-dapat. Napakalaking bagay na yon, nakakagulat. Hindi ginagawa yan ng karaniwang Hudyo. Pangalawa, at magbibigay ng buhay na walang hanggan sa Samaritanang itinuturing na di karapat-dapat. So yan po ang ating napanood na Ebanghelyo at ito po ang ating patuloy na tinatalakay. Balikan po natin. Ang sabi ni Jesus, ang uminom ng tubig na ito sa balong ito Samaritana ay muling mauuhaw. Pero ang tubig ko ay hanggang buhay na walang hanggan. At yan ang ibibigay ko sa iyo, sabi niya sa Samaritana. Balikan po natin ang kasaysayan ng Israel at ng tatlo niyang lalawigan. Natatandaan niyo po ba yung pula sa itaas? Ito po ang Galilea, lalawigan ng Galilea. Ang asul sa gitna, ang kanilang itinuturing na marumi at parang sinumpa, ang lalawigan ng Samaria. Ayan po. At sa baba po nito ay ang berde, ang Judea. So doon po sa asul sa Samaria, doon po sa dilaw na yon, doon nagtagpo si Jesus at ang Samaritana. Ang mga Samaritano po ay may templo sa Samaria. Templo ng Samaria para sa mga Samaritano, yung pong pulang yung nakikita natin, ayun po. Mayroon silang sariling templo dahil sila'y hindi papapasukin, minemeno sila kung sila'y papasok sa templo ng Jerusalem.
Ang templo naman ng Jerusalem na para sa mga Hudyo ay nasa lalawigan ng Judea. Ang templo ng mga Samaritano ay iyan po. At ang templo ng mga Hudyo ay iyan po. Nakikita natin sa larawan. Ang templo sa Samaria, ang templo sa Jerusalem. Ang templo sa Samaria ay nasa Mount Gerizim, sa bundok ng Gerizim, at ang templo sa Jerusalem ay nasa templo ng Zion. Yan po ang dalawang templo ng mga Samaritano at ng mga Hudyo. Ayan po, pinalaki po natin ang larawan ng kanilang dalawang templo. Templo sa Samaria para sa mga Samaritano, templo sa Jerusalem para sa mga Hudyo. At ang tanong ng Samaritana, saan dapat sumamba? Sa templo sa Jerusalem na siyang sinasabi ng mga Hudyo, o sa templo sa Samaria na siyang nakagisnan, nakaugalian at siyang ginagawa ng mga Samaritano? Alin sa dalawang templo, saan sa dalawang templo naroon ang Diyos? Kumbaga, itatanong sa ibang pananalita. Dito ba? Saan sa dalawang templong ito dapat sambahin ang Diyos? At ang tanong pong yon ng Samaritana ay pwede rin nating itanong ngayon sa ating panahon. Saan dapat sumamba? Dito sa atin sa templo sa San Roque? Sa simbahang Katoliko? O sa templo sa Santa Cruz? Sa templo ng mga Iglesia ni Cristo? Kung magkasabay na tayo ay mayroong seremonyas o gawain sa San Roque at sa templo ng Iglesia ni Cristo, nasaan ang Diyos? Tingnan po natin ang sagot ni Jesus sa tatlong bahagi. Una, ang sabi ni Jesus, kayong Samaritano, hindi nyo nakikilala ang inyong sinasamba. Tama, kayo'y lahi ni Abraham, subalit may mga katuruan ang mga propeta na kulang sa inyo tungkol sa mga pahayag ng Diyos. Totoo, kilala ninyo ang Diyos ni Abraham, pero may kulang sa pagkakilala nyo sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Pero kami, ang sabi ni Jesus, kilala namin. Ano pong ibig sabihin ng sinasabi ni Jesus? Hindi lahat ng sekta ay kumpleto. Hindi lahat ng sekta ay kumpleto. Mahalaga po ito. At atin pong, yan ang unang sagot ni Jesus. Kayong Samaritano, hindi nyo nakikilala ng lubos ang inyong sinasamba. Kami, kilala namin, sabi ni Jesus, kaming mga Hudyo. Pangalawang sinabi ni Jesus, ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. At yan ang inihula ng mga propeta. At yan kayo kulang, kayong mga Samaritano. Inihula ng mga propetang sa lahi ni Huda, manggagaling ang tagapagligtas, ang Mesiyas. At ipanganganak ito sa Bethlehem, ang Emmanuel. So, ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo, sa lahi ni Huda. Yan ang nasa banal na kasulatan at inihula ng mga propeta. Pangatlong bahagi ng sagot ni Jesus, dumarating ang panahon
At ngayon na ang tunay na mananamba ng Ama ay sasamba hindi lamang sa bundok na ito, dito sa Mount Gerizim ng Samaria, o sa Jerusalem, kundi sa Espiritu at katotohanan. Ano pong sinasabi ni Jesus dito? Sinasabi niyang hindi lang sa bundok na ito, hindi lang sa Jerusalem, kundi sasambahin ng tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. So, maraming lugar pala ang sasambahan ng mga tunay na mananamba. Hindi lang sa bundok na ito, at hindi lang sa Jerusalem, hindi pag-aari ng Jerusalem ang Diyos, hindi pag-aari ng templo ng Samaria, dito sa Mount Gerizim, hindi nila pag-aari ang Diyos. Ang Diyos ay sasambahin ng tunay na mga mananamba sa Espiritu at katotohanan sa napakaraming iba't ibang mga lugar. Ayan po ang sabi, hindi lang sa bundok na ito, kundi sa Espiritu at katotohanan. Hindi lang sa templong ito, hindi lang sa templong ito, kundi sa Espiritu at katotohanan. Sa Espiritu at katotohanan, kaya ang Diyos ay sasambahin, hindi lang sa San Roque, hindi lang sa templo ng Iglesia ni Cristo dyan sa Santa Cruz, hindi lang dyan matatagpuan ng Diyos, kundi saan mang lugar na sinasamba siya sa Espiritu at katotohanan. Balikan po natin para hindi natin malimutan ng diwa. Ang umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit, ang tubig na ibibigay ko ay hanggang buhay na walang hanggan. Yan po ang diwa natin sa Ebanghelyo. At tingnan po natin ang unang pagbasa sa Exodo 17. Pagkalaya ng mga Israelita sa Ehipto, sobrang uhaw nila sa disyerto at nagreklamo sila na bakit pa sila pinalaya kung papatayin lang sa uhaw. Ipinahataw ni Yahweh kay Moises ang isang bato na binukalan ng masaganang tubig. Sa lumang tipan sa disyerto, may material na tubig na ibinigay ang Diyos, pero sa bagong tipan, hindi na material na tubig, kundi tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan na siyang binabanggit ni Jesus. At si Jesus, ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ating pong tingnan, balikan natin yung sinasabi na saan sasambahin ang Panginoon at saan makakatagpo ng grasya ang tao. Iisa po ang simbahang itinayo ni Kristo. Iisa. At diyan niya ibinuhos at ang simbahang yan ang imbakan ng katotohanan at imbakan ng grasya, ng grasyang nakamit niya sa krus. Ayan po. Diyan ang grasya sa iisa na simbahang kanyang itinayo, ang Iglesia Katolika. Subalit, umaapaw mula sa tunay na simbahang ito ang pag-ibig at grasya ng Diyos. Ang grasyang nakamit ni Kristo sa krus, ang grasya ng kaligtas ay naiimbak sa isang simbahang kanyang itinayo. Subalit,
ito'y umaapaw. Ang pag-ibig ng Diyos ay umaapaw para sa lahat ng tao. At ang grasya niya ay umaapaw para sa lahat ng mga tao na naghahanap sa Kanya. Sa kaliwa po, sa mga nagsisimba sa Aglipay, sa nagsisimba sa mga simbahan ng born again at iba pa, sa kanan, sa nagsisimba o sumasamba sa Iglesia ni Cristo at sa mga moske ng mga Muslim at iba pa. Hindi mapipigilan ang pag-ibig ng Diyos. At hindi niya ito pinipigilan. Ang grasya niya ay para sa lahat. Bagamat inimbak niya sa isang tangke at ang tangking ito ay ang Iglesia Katolika, subalit umaapaw ito upang maabot ang lahat ng tao na kinalulugdan ng Diyos. Hindi madamot ang Diyos, napaka mapagmahal, napaka maawain. Kaya katulad ng mga Samaritano na sabi ni Jesus ay, well, nasa amin anya ang kumpleto sa aming mga Hudyo. Pero, hindi ibig sabihin ay kayo'y mga sinumpa at kayo'y walang kaligtasang mga Samaritano. Ganon din po, hindi madamot, napaka mapagmahal ang Diyos. Tingnan po natin ang sinasabi sa Romans 1:19-20. Medyo po mahaba, kaya atin pong paiikliin ng kaunti. Pag tiningnan mo ang sangnilikha, maiisip mo't sasampalataya ka na may dakilang Diyos na nagplano, gumawa, nagsaayos ng lahat ng iyan ang sangnilikha. Ligtas ka sa awa ng Diyos. Ikaw na sumasampalataya at ayon sa abot ng iyong kakayahan, ang Diyos na iyong kinikilala dahilan sa kalikasang iyong nakikita, sinusunod mo ang alam mong tama at mabuti. Ikaw na may ganyang paniniwala, ikaw may Muslim, tinitingnan ng Diyos ang iyong puso. At sa katulad mo umaapaw. Sa katulad mo umaapaw ang biyaya't kaligtasang galing sa isang simbahang itinayo ni Jesus. At sa Second Vatican Council, ang katuruan ng simbahan sa pamamagitan ng Vatican Council, Lumen Gentium number 16, na nakapaloob po, tingnan natin sa ibaba, sa dilaw, nakapaloob sa katuruan ng Catholic Catechism number 843. Ito po medyo mahaba-haba, kaya atin pong paiikliin din. Yung hindi nakaalam sa Ebanghelyo, subalit hinahanap ang Diyos at nabubuhay ayon sa alam nilang mabuti, ligtas sila sa awa ng Diyos. Dahil sa umaapaw na awa, pag-ibig ng Diyos. Mula sa isang simbahan kung saan naiimbak ang lahat ng pagpapala at ang biyayang nakamit ni Kristong galing sa krus, biyayang mapagligtas, mula sa isang simbahan, umaapaw sa mga taong hindi Katoliko.
yung hindi nakakaalam sa Ebanghelyo, subalit hinahanap ang Diyos at nabubuhay ayon sa alam nilang mabuti, ligtas sila sa awa ng Diyos, sa apaw ng pag-ibig ng Diyos, sa apaw ng biyayang nakaimbak sa isang simbahang itinayo ni Kristo, ang simbahang Katoliko. Ito po ang paghahalintulad. Nakikita po natin sa itaas, ang itaas na larawan, ang tangkeng puno ng tubig. Ang tubig po'y may apaw dahil sobrang sagana at ito'y pumapasok sa tangke sa kaliwa at sa tangke sa kanan sa ibaba. Yan po ang paghahalintulad natin sa iba't ibang mga simbahan at iba't ibang mga sekta na ang mga membro nila na tunay na naghahanap ng may katapatan sa kalooban ng Diyos, may apaw sa kanila, may grasya sa kanila, may kaligtasan sa kanila dahil sobrang sagana ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Kaya ang kaligtasan, nasa ang simbahan? Dito sa Katoliko, dito sa kaliwa, dito sa kanan sa Iglesia ni Kristo, sabi po natin, umaapaw ang pag-ibig at grasya ni Kristong nakamit sa krus na nakaimbak sa simbahang Katoliko, umaapaw at nasasahod ng mga may mabuting kalooban at kinalulugdan ng Diyos na mga membro ng Iglesia ni Kristo. Kaya ang mga Katoliko ay walang monopoly of grace and monopoly of salvation. Lumundag tayo sa tuwa dahil pati ang mga nasa ibang mga sekta ay mahal ng Diyos at kanyang inililigtas at kanyang pinaaapawan ng biyaya at kaligtasan. Hindi lang sa San Roque, hindi lang sa simbahan ng Iglesia sa Santa Cruz, sa kanilang kapilya doon, hindi lang doon dumadaloy ang biyayang mapagligtas ng Diyos sa iba pang mga simbahan at sa iba pang mga tao, maging sa mga Muslim na hindi kumikilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Saan mang lugar sinasamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, naroon ang Diyos. Sino ang sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan? Yung mga kumikilala sa Kanya ayon sa pakilala na Jesus na siya'y ano? Siya'y Ama namin. Ama na sumasalangit, kinikilalang hindi ko kapantay. Yan ang taong sumasamba sa Diyos sa katotohanan, hindi ko kapantayan Diyos, siya'y sumasalangit. At siya'y dapat kong sambahin sapagkat siya'y dakila kaysa akin at utang ko sa Kanya ang lahat ng bagay, kaya sasambahin ko siya. Ang kaharian niya ay nais kong siyang sumaakin at maghari sa akin. Dahil siya ang lubikhat Kanya ang lahat ng bagay, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Yan ang katotohanan. Na ang Diyos ay Ama, na dapat pinakamahalaga. Siya ang focus natin. Kaya sa Ama namin, ang focus natin hindi ang sarili, kundi, ayan, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ikaw ang napakataas. Yan ang katotohanan ng napakataas ka. Subalit kami ay minamahalaga mo. Hindi ako,
kundi kami. Kaya ikay Ama, hindi ama ko, kundi Ama namin. Kaya bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Hindi patawarin mo ako sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Hindi ko sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Yan ang katotohanang inihayag na Jesus. Ang katotohanan tungkol sa Diyos bilang Ama at sa sangkatauhan bilang magkakapatid na dapat magmahalan at magmalasakitan, hindi kanya-kanya, namin. At aming Ama, hindi namin kapanday, subalit may relasyon sa amin sapagkat siya'y Ama at kami mga anak. Yan ang katotohanan. At yan ang Diyos na Espiritu na sinasamba sa Espiritu at sa kanyang katotohanan. Ama namin. Yan ang summary kung ano ang Diyos. Ito ang pagsamba sa Amang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Yan ang Diyos sa katotohanan at Espiritu na ipinakilala ni Jesus ang katotohanan ito. Sino ang Diyos? Ang Diyos ay Ama namin. At ang Ama namin po ay kapahayagan ng dalawang dakilang utos na ibinigay sa atin ni Jesus, ang tungkol sa Diyos. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. At namin, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito ang pagsamba sa Amang Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Ang pagkilala sa isang Diyos na higit na napakataas at sa ating pagiging magkakapatid. Sino ang banal at ligtas? Balikan po natin ang katanungang yan. Ang sumasamba dito sa templo sa Samaria, dito sa templo sa Jerusalem, ang sumasamba sa Amang Diyos sa Espiritu at katotohanan, saan mang lugar, saan mang templo. Sino ang banal at ligtas? Batay sa ating pong tinatalakay, ang sumasamba dito sa templo ng mga Katoliko, dito sa templo ng Iglesia ni Cristo at iba pang mga sekta. Ang banal at ang ligtas ay ang sumasamba sa Amang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, dumako po tayo sa ating ikalawang pagbasa sa araw na ito, Romans chapter 5. Panatag na tayo, sabi ni San Pablo, dahil inalis na ang ating kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Yan po ang sabi ni St. Paul, at idinugtong pa, tayo'y inibig ng Diyos noong tayo ay di kaibig-ibig. Nung tayo'y parang itinuturing na mga Samaritano, hindi kaibig-ibig. Nung tayo'y imperfecto. Noong tayo'y makasalanan pa, inibig na tayo ng Diyos. Tuloy po natin, kaya nagagalak tayo dahil makakasama tayo sa kaluwalhatian. Tayong mga sinumpa, tayong pare-pareho pa lang namang parang Samaritano. Pero nung tayo'y mga sinumpang
Well, parang sa turing ng mga Hudyo, parang mga Samaritano. Nung ang lahat ng tao ay mga sinumpa dahil makasalanang lahat, anong sabi rito? Yung pumpula, ating muling basahin. Tayo'y inibig ng Diyos nung tayo'y di kaibig-ibig, nung tayo'y makasalanan pa. Kung tutuusin, lahat tayo ay Samaritano pala. Bakit po? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa Diyos. Gayunman, yun po napakahalaga, gayunman, pinawalang sala sila dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya ang mga Hudyo hindi pwedeng magmalaking kayo'y Samaritano, kayo'y sinumpa, kaming mga Hudyo, kami pinagpala. Hindi. Lahat pala kayo, Hudyo at Samaritano'y puro tayo sinumpa dahil sa ating kasalanan. Anumang lahi, anumang bansa, tayo ay lahat ay makasalanan. Ito po sabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa Diyos. Gayunman, at ito po ang mahalaga, pinawalang sala sila dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya, ang mga Hudyo pala at Samaritano, ang mga Hentil, lahat ng bansa, sama-sama pala magkakaklase sa pagiging hindi karapat-dapat. Kaya ang mali ang mga Hudyo na ang mga Samaritano ay kanilang ine-echapuera. Yung pala'y magkakaklase sa pagiging makasalanang lahat. Subalit ang mahalaga at nakagagalak ay yung po sinasabi rito, gayunman, dito po sa bandang huli ng ating binabasa, gayunman, pinawalang sala sila dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Pinawalang sala tayo. Hindi dahil tayo'y banal na. Kaya mga Hudyo, huwag kayong magyabang. Pagyabangan ninyo, huwag niyong pagyabangan ng Samaritano. Pare-pareho tayo. Hudyo, Samaritano at ibang lahi, Pilipino, Amerikano, European, lahat pala tayo. At lahat tayo'y pinagpakasakitan ni Kristo para tayo'y mailigtas. Yan ang kagandahang loob ng Diyos sa lahat na kailangan ng lahat. Yan po'y Romans 3:23-14. Napakalinaw po yan. Tulad ng mga Hudyo, hindi pala natin maipagyayabang ang ating sariling kabanalan at pagiging higit sa ibang mga tao. Wala tayong maipagyayabang. Dahil kung hindi dahilan kay Kristo, tayo ay sinumpang papuntang impyerno, makasalanan. Kaya, lahat tayo. Ang kaya nating inumin tulad ng Samaritanang ito ay ang tubig. Ang tubig ng balon. Muling mauuhaw kung ating iinumin. Pero binigyan tayo ni Jesus ng bagong tubig. Tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At yan siya na namatay sa krus, nagkamit ng biyaya na buhay na maguli upang mailigtas tayong lahat. Hindi lang ang mga Samaritano, kundi tayong lahat. Panoorin po natin uli. Ang tubig ko ay hanggang buhay na walang hanggan. Kung ganoon, pare-pareho naman pala ang relihiyon dahil maliligtas ako sa alinmang relihiyon, pare-pareho lang pala. No. Hindi po. Dahil nagtayo si Jesus ng isa at tukoy na simbahan, Matthew 16:17-19, at ang sabi niya,
Ayan po, tingnan natin ang larawan. Sinabi niya kay Pedro, "Itinatayo ko sa iyo, Pedro, ang aking iglesia na hindi matatalo ng kamatayan at may kapangyarihan, sinasagisag ng susing ito." Matthew 16:17-19, isa lang ang simbahan na kanyang itinayo. Subalit, ang tangking yan na kanyang simbahay, umaapaw. Ang grasya na inipon niya'y umaapaw patungo sa iba't ibang mga simbahan sa mga taong sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Maaring hindi kumpleto katulad ng mga Samaritano, subalit hindi man kumpleto ang kanilang doktrina, subalit kumpleto at sobra ang pag-ibig ng Diyos, kaya umaapaw sa lahat ng kinalulugdan niya. Hindi madamot ang Diyos, napakamapagmahal, napakamaawain. Ligtas ang sumasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ang pagsambaba ay ang pagluhod, pagpupuri at pagdalangin lamang sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Tingnan po natin to. 10 ketungin ang pinagaling na Jesus. Isa ang nagbalik at nagpasalamat. Ayan po, Samaritano. Samaritano. Nagpasalamat siya, lumuhod, at sa salita'y nagpasalamat. Thank you, Lord. Thank you, God. Hanggang doon lang ba? Samaritano. Aba, sinabi ni Jesus ang kasaysayan tungkol sa Samaritano sa Lucas 10:25-37, at ang sabi niya ay, mayroong isang hinarang, ayun po, tingnan natin yung nakahandusay na tao. At ang pari at Levita ay nagpupurit na nanalangin palagi at nag-aalay. Ayon. Ayan po lagi nilang ginagawa. Nagpupuri, nananalangin, nag-aalay. At tayo man ay ganun din. Nagpupuri, nananalangin, nag-aalay. Tayo rin. At tayo ay may mga debosyon. Ang Samaritano na may ganun din, nagpupuri, nananalangin, nag-aalay, pero merong dugtong. Siya'y nagkakawang gawa. At ang sabi ni Jesus tungkol sa Samaritano, ang sabi niya doon sa kausap niya, sabi niya, humayo ka. Gayon din ang gawin mo, yung ginawa ng Samaritano. At magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, na itinatanong mo kung paano makakamit. Tinanong mo, paano ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? Sinabi ko sa iyong mahalin mo ang Diyos at ang iyong kapwa, pero hindi sapat yung teorya. Kaya iniistorya ko, konkreto, ang Good Samaritan. Kaya humayo ka at tularan mo ang mabuting Samaritano. Lucas 10:25-37. Yan ang Samaritano. Na ang tinatalakay po natin tungkol sa Samaritana sa balon, at ngayon po'y Samaritano na mapagkawang gawa. Ang taga San Roque, tulad ng Samaritano, ipinakikita ang pagsamba sa salita at gawa.
Mga taga San Roque, nakikipasan sa krus ni Kristo sa mga nasunugan. Tayo'y mabuting Samaritano, nagpapagamot, nagpapaaral sa mga scholars, nagpapakain sa nagugutom, tumutulong sa mga homeless. Ang kabuang pondo po natin, 3 million plus na para sa Kawang Gawa. Ang ating pagiging Good Samaritan. Kaya hindi lang tayo pagpupuri ng pagpupuri sa Diyos, dasal ng dasal, panalangin ng panalangin, alay ng alay, tayo'y nagkakawang gawa tulad ng Good Samaritan. Kaya ang San Roque Parish po, ang budget natin sa kawang gawa, 3 million plus na. At dahil tayo po'y nagpapagawa ng simbahan, ito po ang pondo natin para sa pagawain pansimbahan, 6 million plus. Pero hindi dahilan sa tayo nagpapagawa ng simbahan, wala tayong pera para sa kawang gawa sa kapakanan ng tao. Yan po ang San Roque Parish. Balikan po natin bilang pangwakas ang Ebanghelyo. Ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ang sabi ni Jesus, ang tubig ko ay hanggang buhay na walang hanggan. Salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat.